Buhay Unleash, nais mo bang makamit? Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung lingkod, Evelyn Garcia, at ito ang Buhay Unleash sa 92.3 True FM. Nandito kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Kapamilya, alam mo bang hindi lahat ng tama ay tama? May mga tama pero mali. Malamang nalilito na kayo. Pwede ba yun? Tama pero mali? Paano nangyari yun? Huwag kayong mag-alala, pag-uusapan po natin, bibigyan namin kayo ng maraming example at mapapatunayan yung may mga tama na nagiging mali. Yes, kaya pag-uusapan natin ano-ano ang mga dahilan bakit kung minsan nagiging mali ang tama. Sa ating episode na, hindi lahat ng tama ay tama. Dahil kung minsan po may mga tama na nagiging mali. Oo. At sa ano aksyon mo, pag-uusapan natin kung ano-ano ang magagandang aksyon, kung ano ang dapat mong gawin, kung kailangan mo ng trabaho, pero hindi mo naman ito gusto. Yeah, marami pong taong ganyan. Ibang pumapasok na lang sa trabaho dahil kailangan, pero hindi na nila gusto yung trabaho nila o yung mga katrabaho nila. Sir, may maganda bang solusyon pag ganito ang problema? Meron po. Action na natin yan mamaya. Pero bago ang mga yan, simulan muna natin ating programa ng Believe It or Not segment. Ito po ang parte ng ating programa na nagbibigay po kami ng mga paniniwala na pwede magpaganda ng inyong buhay kung ito po yung paniniwalaan at gagawin. Ang Believe It or Not quote natin sa araw na to ay, "People rarely succeed unless they have fun in what they are doing." Sabi ni Dale Carnegie. Totoo po yan. Marami pong pagkakataon, bihirang-bihira daw po yung mga tao nagiging successful, lalong-lalo na kung hindi nila gusto yung ginagawa nila. Or kung minsan naman, sir, may trabaho naman, kumikita sila, pero hindi po sila successful at masaya sa kanilang ginagawa. At alam mo ba ang dahilan bakit maraming taong hindi matagumpay sa buhay? Simple lang ang dahilan, hindi kasi sila naniniwala that people rarely succeed unless they have fun in what they're doing. Nilinaw na po natin, ha? Hindi po sa lahat ng pagkakataon. May mga tao din po nagiging successful, bihirang-bihira lang po, kahit hindi nila gusto yung ginagawa nila. Kadalasan po, nagiging successful ang isang tao dahil gusto niya yung ginagawa niya. Sa Tagalog ng ating quote ay, bihirang tao ang nagiging matagumpay kung hindi sila masaya sa kanilang ginagawa. Ibig sabihin po, kung hindi kayo masaya sa inyong ginagawa ngayon, sa inyong trabaho, maliit ang posibilidad na maging successful kayo. Kung ginusto nyo naman po yung ginagawa nyo, malaki po ang posibilidad na maging successful kayo. Yun po ang ibig namin sabihin. Diba kapag gusto mo yung ginagawa mo, diba ang tagal mo mapagod? At dahil matagal kang mapagod, marami kang nagagawa. Yun po ang maganda. Kasi may mga tao po, kapapasok pa lang sa opisina, pagod na. Iba nga, hindi pa pumapasok, pagod na. Kaya pagdating nila sa trabaho, pagod na po sila at wala na silang ganong nagagawa magandang trabaho. Nakakagawa pa po sila, nakakatrabaho po sila, pero hindi po maganda ang resulta. Yung just to get by o pasang awa yan. Ang masakit na katotohanan, maraming tao ngayon ang pumapasok araw-araw sa trabahong hindi nila gusto para mag-report sa taong hindi nila gusto para matanggap ang sweldong hindi nila gusto. Ay, ang lungkot niyan. At malamang, at this point in time, may kilala po kayo ganyan. Kasi bakit? Ito po yung taong reklamo sa'yo sa trabaho pinapasukan niya. Or, ikaw mismo, nararamdaman mo yan. At by this time, siguro, sir, may solusyon ba tong problemang ito kung ito ang nararamdaman ko? Good news po, meron. Kaya bakit nangyayari ang malungkot na pangyayaring ito? Dahil hindi sila naniniwala na people rarely succeed unless they have fun in what they are doing. Maniwala ka, kung gusto mo magpatagumpay ikaw, maghanap ka ng isang bagay or trabaho na masaya kang gawin o habang ginagawa mo. Pag ginawa mo to, malaki po ang posibilidad na magtagumpay ka in the future. Kumisa po, sa simula, sir, parang ang baba naman ang sweldo nito, parang di naman maganda to. Sa simula, kuminsan po nangyayari yun. Pero dahil gusto nyo po yung ginagawa nyo, itutuloy nyo, ibibigay nyo todo nyo, at malaki po posibilidad, paunti ng paunti, gaganda po yung resulta, not only sa gusto mo, even financially. Totoo yan eh. Kaya maraming hindi umaasenso sa trabaho dahil hindi naman nila gusto yung ginagawa. Parang, anong tinatawag na? Parang hinihila daw ng kadena. Nihila na lang po nila yung paa nila papasok na opisina. Oo, nakakadena. Parang ang hirap, di ba?
pinipilit na lang nila yung kanilang sarili para kumita ng pera dahil napipilitan lang sila. Hindi nila nabibigay yung best nila kaya hindi sila napopromote, nabibigyan ng dagdag na sweldo kasi mismo nakikita nung boss niya, no, na parang, teka muna, parang ano lang to, parang just to get by, parang napipilitan lang talaga. So, pag ganyan po yung paniniwala, kikita kayo ng pera. Oh. Maybe yung panggastos nyo, mababayaran nyo. But for you to succeed o to be promoted o mas gumanda ang buhay, maliit po ang posibilidad nun. Kasi nga po, hindi kayo naniniwala na people really succeed unless they have fun in what they're doing. Kaya po, payo po namin, maghanap kayo ng trabaho, mag-enjoy kayo na gusto nyong gawin. At kahit mababa ang sweldo sa simula, pero dahil gusto nyo ang ginagawa nyo, darating ang panahon, ibibigay nyo po ang todo. Yes. At dahil todo ang bibigay nyo, gaganda ang trabaho mo at malamang ma-promote ka at tumaas ang sweldo mo. Meron nga akong kilala, sabi niya, paano ko naman bibigay yung maximum ko? Minimum lang naman ang sweldo. Paano naman magiging maximum ang sweldo mo kung hindi mo ibibigay ang todo mo? Kasi nga, at kadalasan, kaya hindi po na ibibigay ang todo dahil hindi nga natin gusto yung ginagawa natin. At kapag gusto mo nga, may nakausap nga ako, pag gusto mo daw yung ginagawa mo, minsan kahit walang sahod, di ba? Yung bang, yung sweldo mo, bonus na lang yun. O kaya kahit mababa yung sweldo na tatanggap nyo, kahit mababa, pero masaya ka naman sa ginagawa mo, bawi naman. Yun ang sitwasyon. Kaya sana, tumaas ang sweldo mo, di ba? Pero, dahil binibigay mo yung todo, pero kung hindi tumaas ang sweldo mo, at least masaya ka sa ginagawa mo, meron kang reward. Yun po ang gusto namin paunawa sa inyo. Kadalasan po, pag masaya kayo sa ginagawa nyo, gaganda resulta, gaganda productivity, at malamang kumita kayo na mas malaki. Kadalasan. Pero sinasabi po ni Mabel, kung sakali mang ginigay yun na ng todo at hindi pa rin tumaas, at least nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Pero bihira po mangyari yun. Kadalasan po, pag binigay mo yung todo sa isang bagay na gusto mong gawin, gaganda ang iyong kinabukasan. May kilala nga ako dahil nag-e-enjoy siya ng gusto sa ginagawa niya. Nung dumaan na yung sweldo, hindi niya namalayan. O kaya uwian na, hindi ba niya malayan? Gusto pa niya mag-stay. Pero pag di niyo po gusto trabaho niya, tingin kayo ng tingin sa relo. Wala pa uwian, gusto niya nang umuwi. Paano ka mapagbibigay ng todo sa trabaho mo kung gano'n ang pananaw mo sa trabaho? Correct. Kaya sana mula sa araw na to, maniwala at gawin ninyo ito. No, people rarely succeed unless they have fun in what they are doing para maging matagumpay o mas matagumpay ang inyong buhay. At sigurado po kami, gaganda ang buhay nyo kung maniniwala kayo na people rarely succeed unless they have fun in what they are doing. Sana marami tayong natutunan na tunay na magpapaganda ng ating buhay. At may mahalagang paalala, kung gusto ninyo na magbakasyon ng walang konsumisyon, mag-book sa Crown Plaza Manila at Holiday Inn Manila Galleria. Magbabalik pa po ang Buhay Unleash. Huwag bibitin. Buhay Unleash, nais mo bang makamit? Buhay Unleash, nais mo bang makamit? Nagbabalik ang Buhay Unleash. Ako po muli, si Garcia. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ikaw ang ano action mo segment. Tandaan, you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog po, hindi po pwedeng purong ngawa. Dapat may gawa dahil ikaw ang produkto ng iyong mga ginagawa at hindi na yung sinasabi. Sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ng mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. Kaya kung mayroon kayong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, ipadala nyo lang po sa aming Facebook account, YouTube channel po, Buhay Unleash o Vic and Evelyn Garcia. Baka sitwasyon nyo na ang susunod nating ma-actionan. Ang sitwasyon natin sa araw to ay ano-ano ang magandang aksyon kung kailangan mo ng trabaho pero hindi mo na gusto ang trabaho mo. Yeah, problema pong malaki. Ito po ay problema ng napakaraming tao ngayon kaya pag-uusapan natin at bibigyan po natin ng solusyon. Number 1. Ito po ang gawin nyo. Alamin mo kung anong trabaho ang gusto mo. Okay? Mahalaga na suriin mo kung anong bagay ba talagang interesado ka at mag-i-enjoy ka at kung saan ka magaling. Kung maaari, subukan nung maghanap ng trabaho na may kaugnay sa iyong interest
at kakayanan. Tama, oo. Kasi marami sa atin nagkakaroon ng problema dahil parang feeling nila, oo nga, no, dapat ba ako dito? Para ba ako dito? So maganda yung payo mo, suriin talaga. Suriin mo, maghanap ka. Baka Oo. naman may trabaho, pwede sa'yo na talagang mag-i-enjoy ka, at magugustuhan mo, tas kikita ka pa. Ang problema, maraming tao kaya hindi po nakikita to, hindi man lang ho naghahanap. Ibig sabihin, ito yung trabaho, ito na yun eh, dito ako kumikita eh, mahirap na maghanap ng trabaho, kaya kahit di ko gusto, pagtitiisan ko na lang, okay po yun. Ang problema, habang buhay ka ba magtitiisan sa trabaho hindi mo gusto? Ang punto ko lang po, why don't you check your options? Baka, ito naman pala, gusto ko na, tapos, kikita pa ako. Kaya lang, medyo mababa. Baka makakita ka naman ng, gusto mo na, kikita ka pa, malaki pa ang sweldo. Punto ko po is, open your options. Baka mayroon dyan. Maghanap ka muna. Oo, subukan mo maghanap. Baka naman kailangan mo lang isik nagno-no ka na kaagad. At maganda yung sinabi nga ni Sir Vic, yung may kaugnayan dun sa interest o yung kakayanan mo. Para mag-enjoy Yung ka. gifting mo. Number 2. Pagplanuhan mo kung paano lilipat ng trabaho. So, di ba, may trabaho ka na. May trabaho ka. Oo, pagplanuhan mo. Pag-isipan mo kung paano maaaring maganap yung paglipat mo sa ibang trabaho. Kasi baka doon ka naman talaga mas magaling. Maaaring kailanganin mong mag-aral muli, magkaroon ng karagdagang training para sa bagong trabaho na gusto mong pasukin. Pag siyempre, nasa trabaho ka ngayon, may nakita kang maganda. Ang problema, parang i-experience mo hindi bagay doon. Normally, ganun po kasi Ito yung ginagawa mo, pero may gusto ka iba, pero experience mo iba. So, pwede pa pala na, baka pwede kang mag-aral muli. Oo. Okay, para magkaroon ng kadagdag na kaalaman. O kaya mag-part-time ka sa ibang trabaho katulad nito. So that if ever lilipat ka na, masasabi mong, may kaalaman ka, may pinag-aralan ka, may experience ka, so may posibilidad na makalipat ka. Ibig sabihin, hindi kailangan bukas gawin mo na to. Pwede Oo. mapaplanuhan for the next 3 months or 6 months. And hopefully, after that time, you're now ready to transfer. At hindi lang yan, pagplanuhan mo rin ang magiging impact ng iyong plano sa iyong kaperahan. Diba? Kasi nga po, lilipat Oo. ka, pwedeng bumaba sweldo mo, pagplanuhin mo yan. O pwedeng mawalan ka ng trabaho for a time kung medyo na-delay ng konti. So, pagandaan mo, hindi yung, kahit wala kang pera, sugod na. Hindi po. Kailangan pa dapat pag-ipon ako ng 3 to 6 months na emergency fund. Ano man ang mangyari, at least may pagkukunan kami ng pera, hindi lalong dadami problema ko. Dati ang problema ko lang, hindi ko gusto yung trabaho ko. Ngayon, hindi ko na gusto yung trabaho ko, wala na akong trabaho, wala pa akong sweldo. Problemang malaki sa pamilya. So medyo papag-aralan at paplanuhin yan. Paano kung malayo pala yun? Planuhin mo rin. Kaya ba? Nung bahay nyo ngayon, yung distance, kaya mo ba yan? O hindi? So dapat pag planuhan nyo po, magsulat ka, kung ito gagawin mo, ano mangyayari? Kung ito gagawin mo, ano mangyayari? Kung mag-stay ka muna ng 3 to 6 months, ano mangyayari? Sulat, planuhin at tingnan mo yung pinakamagandang resulta ng planong mayroon ka. Number 3, maghanap ng mga taong tutulong sa'yo. Makipag-usap sa mga taong mapagkakatiwalaan tungkol sa iyong sitwasyon, hindi kung sino-sino. Mahalaga ang suporta mula sa kaibigan, pamilya, or professional na maaaring makakatulong sa'yo sa proseso ng paghahanap ng bagong oportunidad sa trabaho. So, tama po yun. Kung sakaling nililito kayo ng konti, humanap po ng taong nakakaunawa. So, for Huwag example, mahiya. professional counselor with regards, career manager o career advisor, matanong ganito, pwedeng hindi mo muna sabihin sa kapamilya mo kasi baka doon pa lang sa career advisor, ay malabo to. So, hindi na nagulo yung pamilya mo. So, pero pagdating sa career advisor o sa taong nakakaunawa, mukhang may laban, mukhang pwede, that's the time, i-share mo to sa pinakamalapit sa puso mo, asawa mo, nanay mo, anak mo. So, alam mo, ito plano ko gawin. Ano masasabi nyo? Pag sila nagsabing okay, so medyo paganda ng paganda yung sitwasyon, pero bibigyan kanya ng mga problema. Challenge number 1, challenge number 2, challenge. So pag-isipan at pagplanuhan mong mabuti, hindi po sinasabi may problema, hindi mo na itutuloy. Baka naman yung challenge, kaya mong solusyonan. Yes. Number 4, humingi ng tulong sa Diyos bago gumawa ng desisyon. Malaki ang magiging epekto ng iyong desisyon sa buhay mo. Kaya dapat tamang gabay ang kunin mo. Totoo po. To some of you, you've been in that job for about 5, 10, some of you 15, 20 years. At pag nag-shift kayo ng career, malaki pong pagbabago yan sa maraming bagay. Okay, schedule, sino kasama mo, Yes. kaperahan, taon, ang dami pong impact niya. Kaya kailangan humingi ka ng tulong. O
O sabi mo, Lord, tulungan niyo po ako. Ano ba gagawin ko dito? Kasi may mga bagay pong hindi natin nakikita. Hindi natin kayang isipin, pero alam po ng Diyos at alam niya pwede mangyari. Kaya napaka-importante po talaga yung panalangin. Lalo na po kung gagawa kayo ng malaking desisyon sa buhay niyo. At ang paglipat po ng trabaho ay isang malaking desisyon. Kaya hingin, hanapin ang kalooban ng Diyos. May kilala tayo, di ba? 35 years doon sa kanyang trabaho, pero nag-pray, nag-birth ng bagong negosyo. Diba? So, napaka-importante po nun. Kaya panalangin nyo mabuti. Kasi kuminsan po, hindi po palaging paglipat sa trabaho ang solusyon. Yes. Baka naman, diyan ka talaga tinawag ng Diyos, may mga dapat ka lang ayusin sa iyong kalagayan. Or negosyo, di ba? So, number 5, umalis ng maayos sa trabaho. Kung napagpasyahan mong maghanap ng bagong trabaho, siguraduhin mong magplano ng maayos para sa pag-alis mo, di ba? Sa iyong present na work. Mahalaga yung pagiging professional sa pagtanggap ng bagong oportunidad doon sa iniwanan. Huwag ka lang basta aalis. Okay, iwanan mo yung trabaho mo, ibibitin mo yung kumpanya. Kasi hindi po nyo po alam, baka one day magkita uli kayo. Baka kailanganin nyo pa rin yung tulong niya. O kaya maging supplier mo yung kumpanyang pinagtatrabahuan mo. O kaya maging kliyente mo yung kumpanyang pinagtatrabahuan mo. So ang punto na po natin, gawin to ng tama. Kasi pag ginawa ng tama, malaki po ang posibilidad maging maayos po ang iyong kinabukasan. Sana po marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. Pero bago tayo mag-break, may tanong lang kami sa inyo. Mahilig ka bang magkape? Yan, sa mga mahiling magkape, normally may tasa po at may kape yan. At iinamin po natin yan. Kaya tanong ay, mahilig ka ba? Sagot, mahilig ka ba? O makinig ka mabuti. Kung may mahilig tips sa mga ka, switch to a healthy coffee. Mag-Glorious 7-in-1 Mangosteen Malunggay Coffee Mix ka na with Stevia Extra. Ito po maganda po sa kapeng ito. Healthy na, wala pang asukal. Siguro tanong niya, may kaping walang asukal? Meron po. Alam po natin, nakakasama sa ating kalusugan ang kape. Sa mga walang sakit. Sa mga may sakit, lalong hindi na po nakakasama. Talagang matindi po ang samang epekto ng asukal sa ating katawan. Mahilig ka magkape, ang hirap magkape ng walang asukal. May mga kape po ngayon na walang asukal. Paano nangyari yun? Yes, meron silang healthy, glorious Coffee with stevia. Yan. At hindi lang kape ha, pwede rin tayo mag-glorious choco, meron ding tea, kaya make a healthy switch. So, ibig sabihin po, may kape. Sir, paano yan? Hindi matamis. Nilalagyan po nila ng stevia. Isa po sa pinaka-healthy sweetener sa buong mundo ngayon. Try it po. Stevia, healthy coffee, and stevia, healthy choco Mula sa para sa mga bata. Glorious, kaya mag-glorious coffee na rin kayo. Mamaya, sa itanong mo lang segment, pag-uusapan natin ano-ano mga dahilan, bakit kung minsan nagiging tama ang mali o nagiging mali ang tama. Ang tabayanan niyo po yan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Figures siya po muli. At Abiling Dadako na Garcia. tayo sa ating segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess. Ask. Sa Tagalog po, kapag hindi alam, huwag manghula. Itanong mo lang. At para simulan ng Itanong Mo Lang segment, pakinggan natin ang kasagutan sa inyong mga accounting questions mula sa President and CEO ng Caballero Lacsa & Company CPAs na si Lorna Lacsa. Lorna! Magandang lalaki sa iyo, Sir Vic, at magandang babae naman sa iyo, Ma'am Aveline. Ayan, malapit na ang deadline ng estate tax amnesty. Ano nga ba yung estate tax na yan? Is a tax law in the Philippines that allow taxpayers to settle estate taxes owed to the government without facing penalties and fines. Kasi ito matagal na pong ibinigay ng ating gobyerno upang magkaroon tayo ng panahon na magbayad ng mga taxes ng mga pinamana sa atin ng mga nilisan tayo ng ating mga tagapagmana. So gaya ng mga magulang natin o kaya mga anak natin na tayo pinamanahan. But
before you can transfer the real property. So ano man yung pinamana sa atin, kailangan natin magbayad ng buwis na tinatawag na estate tax. At ngayon na po ang tamang panahon para mag-avail ng amnesty kasi 4 na beses na po in-extend ang deadline. Nauna po 2021 pa po at dahil sa pandemic, in-extend po ito ng 2022 at nagkaroon ng further extension ng 2023 August. Subalit, kukunti pa rin ho ang naka-avail. Kaya naman po binibigyan tayo ng further extension until June 14, 2025. I-discuss natin next time kung paano mag-avail ng estate tax amnesty. Yan lamang po and God bless us all. Thank you. Maraming salamat, Lorna. At kung meron pa kayong problema o tanong patungkol sa accounting, tawagan lang ang Caballero Lacson & Company sa mga numero 0917-836-4747 at 0917-810-0796. Okay, kapamilya! Alam mo bang hindi lahat ng tama ay tama? May mga pagkakataon ang mga tama ay nagiging mali. Oy, hindi kami nagbibiro ha. Marami talagang tama, pero nagiging mali. Siguro, ayan, nag-iisip na, paano nangyari yun? Ito, bibigyan po namin kayo ng maraming example para maunawaan nyo kung minsan yung mga tama na nagiging mali pa. Yes, at sabi nga ni Sir Vic, bibigyan namin kayo ng mga examples. Pag-uusapan natin ay ano-ano, mga dahilan, bakit kung minsan nagiging mali ang tama sa ating episode na Hindi lahat ng tama ay tama. Bakit? Number 1 na dahilan paano nagiging mali ang tama. Ang tamang ginawa sa maling paraan ay mali. Yeah, tandaan nyo po, may mga pagkakataon tama yung balak mo gawin. Kaya lang kumisan mali ang iyong paraan, so nangyayari, eventually at then, mali pa rin. So siguro, sir, kailan nagiging mali ang tama at nagiging mali yung paraan? Oh, ito, sample. Tama bang tumulong sa iba? Aba, syempre naman po, alam po natin yan. Tamang tumulong sa iba, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. Yes. At napakaraming tao po nangangailangan na yan. Tama po, maniwala kang tumulong sa iba. Tama Pero yun. kung ito ay gagawin ninyo sa maling paraan, ito ay magiging mali. Yeah. Example, pag-usapan natin si Robin Hood. Robin Hood. Ay, ito ay nagiging mali. Si Robin Hood ay isang taong matulungin. Ang ginagawa niya ay nakawan ang mga mayayaman para itulong sa mahihirap. Yan. So, alam niyo na po yan. So, tamang tumulong, kaya lang, ang pamamaraan niya ng pagtulong ay magnakaw sa iba para tumulong sa nangangailangan. Problema na po yan. Ito po'y ginagawa po ng ibang politician. Makinig po kayo. Tama pong tumulong ang isang politician sa mga nangangailangan. Kaya lang, kumisan po, wala siyang pagkukunan ng pagtulong. May nakausap po kayong mga miyado ngayon. Panlibing, pangkasal, pang-birthday, pang-binyag, pang-basketball court. So, kadalasan ito po hinihingi ng mga tao sa isang mayor. Sir naman, mayor, kailangan namin ito. Ang problema po, si mayor naman po hindi kayamanan, hindi mo siya maraming pera. At di siya tumakbo para magpamigay ng pera. So, nangyayari dahil kagustuhan ni mayor tumulong. Hahanap siya ng paraan para makakuha ng pera. Ito mas masakit. Kumisan, sa kagustuhan niyang maboto muli. Yan to, mali na. Tutulong siya. Ang problema, saan siya kukuha? Kumisan, nakakagawa po si mayor ng mga hindi tamang gawain para kumita ng pera para matulungan ng iba. Kaya pansin niyo po, may mga bayan sa ating bansa na bawal ang illegal gambling pero may illegal gambling. Oh. Bakit? Saan kukuha ng pera si mayor? Bawal humingi ng lagay pero nagkakalagayan, kasi kailangan ni Mayor ng pantulong. So, yun po, doon po nagiging mali. Tamang tumulong, mali yung paraan ng pagtulong, nagiging problema yan. Naku, ito pa ha, tama bang magtipid at magbawas ng gastos sa buhay? Tama po yan. Di ba? Siyempre, kailangan po, turo po namin yan sa inyo, sa programang ito, palagi namin sinasabi, magtipid, magbawas ng gastos para pagandaan ng kinabukasan. Tama po yun. Pero, kung hindi ka naman nagbabayad ng tamang buwis para makatipid, mali na yan. May mga pagkakataon, sir, magtitipid ako, magbabawas ng gastos. Sa gastos ko, hindi ko babayaran lahat ng buwis na dapat ko bayaran. Sir, sayang naman po yung pera ibabayad ko doon. Kung matitipid ko yun, magalaki pong pagbabago mangyayari sa aking buhay at mabibili ko, magagawa ko yung mga dapat ko gawin. Tingnan niyo po mabuti. Tamang magtipid, pero hindi po tamang
hindi magbayad ng buwis. Oo. O hindi po tamang gumawa ng mali para makatipid. Problema po yun. Gaano karami sa palagay nyo ang gumagawa niyan? Yan, hindi nagbabayad ng buwis para makatipid. Kaya po usong-uso po sa atin na may 2 libro daw po sa accounting. Yung libro para sa sa BIR na hindi po tama lahat na nakasulat at yung librong tunay na nangyayari para malaman niya yung nangyayari sa kumpanya nila. Nadinig niyo na po yan. Problema po yan. Gusto nga magtipid, tama, pero mali po yung paraan. Mali. Ito naman, tama bang hindi malate sa opisina o sa eskwelahan? Okay, tama po yun. Dapat hindi tayo Oo. nalalate sa school, hindi tayo nalalate sa opisina. Dapat po, mithiin ng bawat estudyante, bawat empleyado, no late policy. Kasi po, Oo. importante po yun. Nakikita po sa atin yung disiplina pag hindi po tayo nalilate. Pero, Kung gusto mo namang hindi ka malate, magja-jaywalking ka naman. Mag-overspeeding ka naman sa kalye para hindi ka malate, ay nagiging malate. yun po. Yung mga pagkakataon po, na-delay ka ng pag-alis ng bahay. At dahil na-delay ka, alam mo, malilate ka na. Ang problema, pula na. Problema, pag naipit ka sa red light na Late yun, ka na. malilate ka. Ano ginagawa rin? Binibit po natin red light. Sabi ni sa participant, sir, ako never pa ako nag-break ng traffic rules and regulation. Sabi ko, bakit? Wala po akong sasakyan. Okay, wala kang sasakyan. Jaywalking. Ilang beses ka na tumawid sa hindi mo dapat tawiran dahil nag-aapura ka. Kumisa po, pag yung tatawiran, mga 2 blocks pa. Pag umikot ka na ganun, at tumawid ka sa namang tawiran, late ka na sa school, late ka sa opisina. So what do you do? Para hindi ma-late, tama yun, mag-jaywalk ka, hindi mo gagawin ng tama, hindi ka nga late, pero meron ka namang ibang batas na na-violate. Kaya hindi nga lahat ng tama, no? Kaya ito pa, tama bang pagsabihan ng anak mo kapag sila ay nagkakamali? Ay, dapat po yun. Kasi po bilang mga Yes. magulang, trabaho po natin na paalalahanan ang ating mga anak. Tama yun. Pero, Pagsasabihan mo siya ng pagalit o pasigaw, nagiging mali na Ayan. tuloy yung iyong pamamaraan. so, nagkakaintindihan po tayo. So, tamang paalalahanan, tamang pagsabihan, pero kung gagawin natin sa maling paraan, pasigaw o pagalit, nagiging mali po yung Hindi- ating tama. Hindi lang yan. Tama bang maghangad ng malaking kita sa negosyo? Tama po O yun. Kasi kaya po yun sa ang gusto natin. trabaho, Tama diba? po yun. Dahil gusto po Oo. natin kumita ng malaki para sa ating kinabukasan at sa ating pamilya. Iba naman, para makatulong sa iba. Pero kung mandadaya ka naman, gagawa ka ng masama para kumita ng maraming pera, ito ay nagiging mali. Habang nakikinig kayo, malamang may naiisip na kayong mga pagkakataong ginagawa nyo, akala nyo tama. Pero mali pala yung paraan. Sabi niya, oo nga, sana mula sa araw na to, bawasan nyo na pa yan. Kaya ingat, baka yung tama sa buhay mo ay maging mali dahil mali ang iyong paraan. So huwag niyo po kakalimutan yun na hindi lahat ng tama ay tama. Dahil ang tamang ginawa sa maling paraan ay nagiging mali. Bago tayo mag-break, we want to remind you to stay pretty with Pretty Looks, Master of Eyebrows. They also offer other beauty treatments for you to stay pretty. Kaya bisitahin niyo po ang kanilang websites for more information and Pretty Looks location. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Vicar Sia Pumali. At Abiling Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment. Sa ating topic na, ano-ano ang mga dahilan, bakit kung minsan nagiging mali ang tama. Sa ating episode na, hindi lahat ng tama ay tama. O, review tayo. Number 1, napag-usapan Number ni kanina. 1, ang tamang ginawa sa maling paraan ay mali. So, kaya kailangan po yung tama, siguraduhin nyo gawin sa tamang paraan para maging tama. Number 2 reason. Ang tamang ginawa sa maling panahon ay mali. Yan, totoo rin po yan. May mga pagkakataon po na tama na tayo, kaya lang mali yung timing. Tandaan nyo po, timing is everything. Pag ginawa nyo po ang isang bagay na tama sa maling panahon, nagiging mali po yan. Kanina, paraan. Ngayon, panahon. So, ito, example ha. Tama bang ipaalam sa iyong asawa ang iyong nararamdaman?
Lalong-lalo na kapag ikaw ay may sama ng loob. Tama po yan. Dapat po Ah. kasi may magandang komunikasyon po ang mag-asawa. Pag meron kang manaramdaman ng di ganong maganda, paalam mo sa asawa mo para malaman niya kung may mali siyang ginawa or may dapat siyang baguhin o may dapat siyang ayusin. Tama po yon. Pero, Oo. Kapag dumating si mister mula sa trabaho, pagod na pagod, di ba? Kinausap mo siya. Sinabi mo lahat ng nararamdaman mo. Ay, naku. promise, away po yan, Oo. gulo po yan, at malamang hindi kayo magkaintindihan. Bakit? Bakit po? Kasi po, tamang share. Yes. Tamang sabihin. Ang problema po, galing sa trabaho yung asawa nyo. Pagod sa trabaho. Baka napagod pa sa biyahe. Baka na-traffic pa. Ang dahil pang pangyayari. Baka may stress. May stress pa. Oo. Tapos pagdating, babanatan mo na kagad ng lahat ng sama ng loob mo. Ay, problemang malaki. Tama ang gusto mong mangyari. Mali ang timing. Hintayin mo yung timing. So, kailan ang timing? Ay, ito, papaliwarin ko mabili. pagpahingahan mo muna. Magpahinga muna siya, pakainin mo muna, paliguin mo muna, at medyo relax na si mister, sabihin mo, pwede ba tayo mag-usap? Yan. May sasabihin lang ako sa'yo, di ba? So, naiset mo yung situation bago mo sinabi. So, yun po yung ibig sabihin ng timing. Tamang sabihin, pero maghanap ka ng tamang panahon. May maling panahon po eh. Iba pag may tatawag sa telepono, nasa opisina si Mr. Alam mo, ano ganito? Naku, mali yung timing. Sabihin niya, nagtatrabaho yung asawa mo. Tapos, sasabihan mo na lahat ng samaan ng loob. Mapagtrabaho ba na maayos yun? O pangalawa, masagot ka ba niya ng tama? O pangatlo, hindi kaya magalit sa'yo dahil mali yung timing mo. So, napansin niyo po, ano man yung tamang alam nyo, siguro din yun, lagay nyo sa tamang panahon. Sabi nga ni Joshua Harris, the right thing at the wrong time is the wrong thing. Pakiulit lang. Pakiulit lang po. Oo. Pakinggan nyo mabuti. Ang ganda po nito The kasabihan. right thing at the wrong time is the wrong thing. Yan. Yung tama, isang bagay na tama, na gagawin mo sa maling panahon, mali pa rin. Hindi na po kami nagsasabi dito. So, dapat maunawaan nyo itong mabuti kasi sayang po yung tama na nagiging mali dahil hindi nyo po alam yung mga ginagawa nyo. Alam mo, marami sa ating mga kababayan ang nangangarap na bumili ng magarang cellphone. Oh, Diba? Magarang bahay. sasakyan. Yan. Oo, o bahay at iba pa. Masama ba yun? Hindi po masama. Hindi. Halos lahat po tayo nangangarap ng sariling bahay, sariling sasakyan, magandang cellphone. Hindi po masama kasi po ito, kumisa ito pinagbibigay po sa atin ng inspirasyon. Magtrabaho mabuti, bigay yung todo sa trabaho. Okay po yun, hindi po masama. Kung ikaw to, hindi masama yan. Pero, Kapag binili mo ito sa maling panahon, doon siya sumasama, di ba? so yun po, ibig sabihin natin, pag binili mo itong mga bagay na ito sa maling panahon, hindi po masamang mangarap, makakaproblema ka. Siguro tanong nyo, kailan nagiging mali ang bumili ng bahay, sasakyan, sa maling panahon? Kailan ba nagiging maling panahon yan? Alam nyo, kasi maraming mali na mangyayari sa buhay mo kapag mali yung panahon mo, Timing, okay. diba? Naalala mo yung bumili tayo ng bagong sasakyan, no? Bumili kami na, ikakasal pa lang kami noon eh. Hindi namin naisip na marami parang gastusin kapag bagong kasal. Dagdag pa yung amortization, nung bagong sasakyan. Kaya nako talagang yung susunod na 5 taon ay pinagdusahan namin yung aming maling desisyon na bumili ng bagong sasakyan at that time. Kumbaga, alam naming tama na bumili kasi kailangan namin yon, pero binili namin yon sa maling panahon. So isipin mo yung maling panahon, mapapakasal pa lang kami, alam niyo po, pag bagong kasal, maraming gastos. Pagkasal na kayo, maraming gastos. So, tapos bumili rin po kami ng sasakyan. Nagkasama-sama po yan, nabaon po kami sa utang. Isa sa matinding maling desisyon namin, yung malaki pong chunk ng aming sweldo napupunta sa sasakyan. Ang punto po namin, sana, nangarap kami patuloy magkaroon ng sariling sasakyan, sana bago kami magpakasal, hindi mo na kayo bumili, at bumili kami pag medyo maayos-ayos na yung aming kaperahan, pag meron na kami sobra o excess. Yun po ibig namin sabihin. May mga pagkakataon, nag-apura tayo bumili ng sariling bahay, sariling sasakyan, bago ko. Hindi pa tamang panahon. Baka you need additional 6 months, 1 year, 2 years, 3 years. Kasi po, malaki po yung pagkakaiba pag bumili ka ngayon at bumili ka 2 years from now. Malaki po. Kaya kailangan aralin niyo mabuti kasi baka yung tama na pangarap niyo maging mali.
Yan. Tama bang magkaroon ng boyfriend o girlfriend para may nag-aalaga at may nagmamahal sa'yo? Tama po yung pangarap po nating lahat yun. Kaya lang, Wala pa sa tamang edad, ito ay mali. alam nyo na po yan. Marami na po sa inyo naka-experience yan. Nakadalasan po ng mga batang nagpapakasal, hindi po ganun naging maganda ang resulta. Ayun, diretsuhin na natin. Kanina, boyfriend, girlfriend. Pero tama bang magkaroon ng asawa? Oo naman. Pero kung wala ka pang kakayanan para bumuhay ng pamilya, ay problema yan. Tandaan mo, may tamang panahon sa lahat ng bagay. So, isipan nyo buti. Lahat ito po, kailangan pag-isipan nyo mabuti. Ikaw, ano ang mga bagay na wala pa sa panahon na pinipilit mo sa buhay mo? Ingat lang, yung tamang bagay na yan, magiging mali pag pinilit mo sa maling panahon. Kaya wag mag-apura. Kasi baka maging mali yung tama. Tama na eh, na mali pa. Trust the timing of everything. Just because it's not happening right now doesn't mean it never will. You might just need to wait a little longer. Baka maghintay-intay lang ng konti. Yan. Dahil hindi pa nangyayari, hindi na mangyayari. Kung minsan, kailangan lang maghintay ng konting panahon para ang tama ay maganap sa tamang panahon. O, number 3 tayo. Number 3, ang tamang ginawa sa maling Ayan. lugar ay mali. This time, lugar na. Location na naman to. Oo, kanina, Panahon paraan, at panahon, ito lugar naman. So, example, tama bang ipadama sa iyong asawa kung ikaw ay galit o may sama ka ng loob? Tama po yun. Di ba kasi may communication po, kailangan magkaroon ng malaman ng asawa niyo, yung nararamdaman mo. Tama po yun. Oo, Pero, para mapag-usapan, di ba? Pero, wag sa maling lugar. Wag sa public place like restaurant, park, opisina, Yan. at marami pang kung iba. may mga pagkakataon po, init ang ulo niyo, lalabas yun. Nasa restaurant pa, iba nasa simbahan pa. Hindi po. Ito po yung delay mo lang ng konti. Okay? Para mapunta kayo sa lugar na tama. Sa kailan? Saan yan? Sa loob ng kwarto nyo o sa loob ng kotse. Kayong dalawa lang, nag-uusap. So may lugar pong tama para gawin itong mga bagay na ito. Eh, wag din sa living room o sa dining room kung saan pwedeng makita, no? O marinig pa ng iba, lalong-lalo na ng mga anak ninyo. So mama, yung Diba? asawa po, kung medyo may mag-usap pa kayo na ganito, private room, kayo lang ang nandun. Mas maganda po at walang ibang nakakarinig dahil tama pong magsabihan kayo na inyong nararamdaman. Eh, tama bang pagsabihan o minsan pagalitan ng ating mga anak kung sila'y nagkakamali? Tama po yun. Dahil Tama. mahal po natin sila, gusto natin silang itama at ituro yung mga bagay na dapat nila gawin. Trabaho po natin, responsibilidad po natin mga magulungan. Pero, Hindi sa lugar na may nakakakita o nakakadinig. ibig sabihin po, hanggat maaari po, pag sabihin nyo anak nyo, siya lang, hindi nakikita na ibang kapatid o hindi nakikita na ibang kaibigan, kamag-anak. Again, the same, punta kayo sa tahimik na kwarto, kayo na lang. Ayan, isa sa pinakamadali nga. Kung nasa public place kayo, hintayin mo, mapunta kayo sa kotse, kayong dalawa lang. Pag may Yes. kapatid, huwag nyo po muna. Hintayin nyo kayong dalawa kasi napaka-importante po yung lugar na kayo po ay nag-iisa at private po. Mamaya, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Patuloy tayo sa ating Itanong Mo Lang segment. Sa ating topic na, ano-ano ang dahilan bakit kung minsan nagiging mali ang tama. Sa ating episode na, hindi lahat ng tama ay tama. Review tayo sa napag-usapan natin. Number 1. Ang tamang ginawa sa maling paraan ay mali. Number 2. Ang tamang ginawa sa maling panahon ay mali. Number 3, ang tamang ginawa sa maling lugar ay mali. Malinaw na po yan. Number 4 na po tayo. Ang tama sa'yo pero mali sa iba. Problema po oo, yan. oo. Alam mo bang bilang mga tao, iba-iba yung ating mga opinions, paniniwala, beliefs, 'di ba? At dahil dito, iba-iba rin ang mga tama at mali sa ating buhay. 'Di ba? May mga bagay na tama sa atin pero mali sa iba at may mga bagay na mali sa atin pero tama sa iba. So yun po napaka-importante kung nawain nyo sa buhay. Hindi po lahat ng tama sa'yo, tama rin sa iba. O hindi lahat ng mali sa'yo, mali rin sa iba. Isang bagay na dapat yung unawain ay ito. Pwedeng tama ka,
sa iyong pangunawa, pero sa iba hindi. So, wag nyo pong ipilit. Lalo na po, pipilit nyo pa sa kaibigan nyo, mag-anak nyo. Okay po, siguro anak nyo. O, ito'y tama, ituro nyo. Pero may mga pagkakataon rin po, yung tama sa'yo, mali naman sa iba. Kaya po, unawain nyo mabuti, pareho ba sa inyong tama kay pareho? Ibig sabihin, yung tama sa'yo, tama sa kanya, ayan, pwede nyo pag-usapan. Pero kung yung tama sa'yo, mali sa kanya, medyo wag nyo na pong ganong ipilit kasi mapunta lang sa away yung mga bagay na yan. Nagiging mali ang tama kapag pinilit natin sa ibang tao ang palagay nating tama. Pero mali naman pala sa iba. So, mali na po. Nagiging mali yung tama sa'yo pag pinilit mo yung tama sa'yo na tama sa iba dahil mali sa kanila. Ibig sabihin po, wag mong ipilit. Pwede mong patuloy paniwalaan yung tingin mo tama. Walang pipigil po sa'yo doon. Pero, pipigilan kitang pilitin yung ibang tao maniwala sa tama sa'yo. Dahil may iba silang paniniwala. Yes. Pag pinilit mo, away ang aabutin mo. Example, ang mga tao, ang paniniwala ay eye for an eye. Pag nag-away, Oo. eye for an eye. Tooth for a tooth. Kapag may masamang sa kanilang, may ginawang masama sa kanila, 'di ba? Gagantihan kanila o gaganti siya. Nako, delikado 'yun. So may mga ganun po tao, paniniwala po niya po is, pag may ginawa kang mali sa akin, gagawa rin ako mali sa'yo. Yun po ang paniniwala nila. Wala kang magagawa noon, paniniwala nila yon. Ang tanong po ito, ikaw, ano ang paniniwala mo? Yun po napaka-importante. Kasi yung paniniwala mo, kaya mong piliin. Oo. Kaya mong baguhin. Yung paniniwala na iba, wala kang magagawa. So tanong, ano magandang paniniwala patungkol sa mga bagay nito? Ito ang sabi. Yes. Ang sabi sa Word of God ito, 'di ba? Leave room for God's wrath, for it is written, "It is mine to avenge, I will repay," says the Lord. Yan po paniniwala namin. Kung sakaling may taong nakagawa sa amin ng mali, hanggat maaari po kami ito po'y tama sa amin, hindi ko po inilalaman kung ano yung tama sa inyo, na hindi kami gagante. Papanalangin lang po namin yung tao yan, ay tataas namin kay Lord, kung talagang mali kami, sabihin nyo kami. Pero kung kami po ay tama, kayo na po bahala sa Kanya. At ang sabi ng Diyos, kung tama ka, huwag kang gagante. Sabi ng Diyos, do not take revenge. I will repay. Ako na ang bahalang kumilos. At napakarami na pong pagkakataon sa buhay namin na parang feeling namin agrabyado kami. Pero alam nyo, kita po namin kilos ng Diyos. Hindi na po kami kailangan gumante dahil Diyos po ang kumikilos para maitama ang mali. Gaya nung nakaraang re-election, di ba? O tuwing eleksyon, naging malaking issue kung sino ang tama o tamang iboto. Di ba iba-iba yung mga pananaw? Yung iba, sa tindi na kanilang paniniwala, naku, sinusubukan nilang sabihan ang iba na mali ang kanilang binoto. Diba? Dahil dito, marami pong magkakapamilya ang nagkasamaan ng loob. Yes. May mga magkakaibigan ang hindi na nag-usap. Up to now, hindi pa nag-uusap. Yes. May mga magkakapitbahay na wala ng pansinan sa tindi ng problema patungkol sa politika. May mga nag-unfollow pa nga po at nag-unfriend sa kanilang social media. Ay, grabe Ano na po to. naging problema nito? Tama po, ikaw magkaroon ka ng paninindigan kung sino boboto mo, wala pong masama yun. Nagiging problema pong malaki pag pinagpipilitan mo yung gusto mo sa iba, doon po nagkakaproblema. Kaya ang payo po namin, wag nating ipilit ang ating paniniwalang na tama sa iba. 'Di ba? Baka magdulot lang ito ng malaking at maraming problema. Matuto tayong gumalang sa mga opinyon ng ibang tao kasi kadalasan yung palagay nating tama, opinyon lang natin 'yon. At ito ay hindi tama sa iba. Kaya mag-ingat, baka ang palagay nating tama, mali pala. Okay, number 5. Number 5, ang tamang ginawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay mali. Yan. Sa mga taong naniniwala sa Diyos, take note, di po lahat kasi naniniwala sa Diyos. Sa mga taong naniniwala sa Diyos, alam natin ang Diyos ay omniscient. Ano ibig sabihin? Omniscience po is having complete or maximum knowledge. Alam niya lahat po ang nangyayari. Alam niya tama at mali. Alam niya ang tama at mali. Alam niya ang nagpapaganda at nagpapapangit sa ating buhay. Tayong mga tao, marami tayong hindi alam, di ba? Hindi nga natin alam ang mangyayari bukas, di ba?
So, tinanggap na po namin kami na marami kaming hindi alam. Kaya kung minsan, hindi natin alam kung ano ang tama na dapat gawin. Kaya parati po kaming humihingi ng tulong at gabay sa Diyos. Dahil alam po niya ang lahat ng bagay, kami po hindi. Kaya po, pag po, meron kami tingin namin tama. Papray mo na kami, Lord, tama ba to? Tama ba talaga to? Kasi kung minsan po yung akala nating tama at that point in time, pag nakapag-isip-isip ka na at napanalangin ka, ay mali pala. Lord, barbuti na lang, nalangin kami at nihintay namin yung gabay mo bago kami kumilos. Kasi kung hindi, napahama kami. Yan. Example, gaano karaming tamang desisyon ang ginawa natin pero mali pala. Akala mo siya ang tama na dapat mahalin, mali pala. Yan, di ba? Gano'ng karami, naku, mahal na mahal ko siya, mamatay ako pag niliwan niya ako. Ito ang problema, nagkahiwalay kayo. Ngayon, galit na galit ka sa kanya. Pero nung panahon, emote ka, mahal na mahal mo siya. Pero ngayon, hindi mo siya mahal. Bakit? Kasi akala mo lang tama. Pero kung nanalangin ka sa Diyos, sana hindi ka na dumaan sa malaking problemang pinagdaanan mo. Kung tinanong mo lang si Lord, siya ba dapat ang makasalat o samahan? O akala mo ito yung tamang trabaho, no, na dapat mong pasukan, ay mali pala. Akala mo tamang magtrabaho sa abroad, mali pala. Akala mo tamang mag-invest sa negosyong ito, mali pala. Yun namin lang po namin, hindi po sinabi sa masama magtrabaho sa abroad. Di po. Pero may marami pong pagkakataon, may mga tao pinilit lang sa tingin nilang ginang tamang solusyon sa kanilang kaperahan. Pero problema po, nagkapera po sila, nasira naman ang kanilang pamilya. So, hindi namin sinasabing mali mag-abroad, pero maraming pagkakataon, hindi po ito ang tamang solusyon sa problema ang kanilang pinagdadaanan. Kaya gaano na karaming akala nating tama, mali pala. Akala mong mahal ka, hindi pala. Kaya ang payo namin, magtiwala kayo sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Diba? At sa susunod, kayong gagawa ng desisyon, siguraduhin ninyong ito ay tama. Paano malalaman ito tama? Manalangin, konsultahin niyo po ang Diyos, at alamin nyo ang plano niya sa buhay mo. At malaki po posibilidad. Tama ang gagawin mo. Ito pangako ng Diyos, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Yan po ang mangyayari pag humingi tayo ng tulong sa Diyos. Sana by this time, alam niyo na po na hindi lahat ng tama ay tama. At ang tamang ginawa sa maling paraan, panahon at maraming pang bagay ay nagiging mali. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. Next time po, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer muna tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat pagkapaalala niyo po sa amin na hindi po lahat ng tama ay tama. Ang mali, ang tamang ginawa sa maling panahon, sa maling paraan at maraming pang bagay, nagiging mali. Lalong-lalo na po kung hindi namin gagawin ang tamang ayon sa iyong kalooban. Gabayan niyo po kaming magdesisyon at gumawa ng tamang desisyon. Lahat na ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Imbitahin niyo po ang mga taong tunay na mahalaga sa inyo na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. Magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ako po, si Vic Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Tandaan, ang buhay unleash ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Buhay Unleash, nais mo bang makamit